Gen Z Power ang nanaig sa kilos protesta sa Cebu. Bukod sa pagpapanagot sa mga dawit sa korupsyon, panawagan din nila ang karagdagang budget para sa edukasyon. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Marian Uy. Maaga pa lang nagtipon na ang iba't ibang progresibong grupo sa Cebu City. Bahain ang kulon, anila. Kaya dito sa main at oldest street ng Cebu City, nagtipon-tipon muna ang grupo ng kabataan. Maliban sa korupsyon, aumento sa pondo para sa edukasyon ang kanilang panawagan. Especially in their campaigns for a higher education budget, especially for the state universities here in Cebu, pati na rin para manawagan sa accountability laban sa korupsyon. Alas 2 ng hapon, nagtipon-tipon ng iba't ibang estudyante sa may San Carlos, Maine. Bilang suporta, ilang motorista ang bumusina bilang tugon sa suporta laban korupsyon. Bandang alas 3 ng hapon, nagtipon-tipon kasama ang San Lucas, kabataan at mga pribadong grupo sa Fuente Osmeña Circle. Naglakad ang grupo, may mga nagdala pa ng rehas at naka-uniforme na tila ba nasa bilangguan. May nananawagan ng Marcos resign. May grupo rin na nananawagan ng Marcos Duterte panagutin. Pero si Cebu Governor Pambari 4, maliwanag ang panawagan, labanan ng korupsyon. I will stand by the Cebuanos for this protest, safe and peaceful protest against this flood control controversy, no? So, na ako diri karon makigusa sa katawhan sa mga Cebuanos para atong ipakita sa ato ang protest against corruption. Dalawang magkaibang panawagan man ang nagtagpo dito sa Fuente, pero malinaw ang layunin. Iparamdam sa gobyerno ang karapatan ng bawat isa, panagutin ang may kasalanan. Para sa Agenda Weekend, Marian Uy, Billionaire News Channel, Cebu City.